guys! Welcome again kay Graphic Design Daily. So, panibagong araw, panibagong video tutorial po tayo. And ang gagawin natin for this video tutorial is digital banner. Parang gumawa na tayo last time. Meron na tayo sa playlist pero website banner yata yun. Pero feel ko same lang yung digital banner and website banner. So ito guys, nag-practice na ako kanina and meron akong inspiration na nakita ulit sa Pinterest. As usual, sa Pinterest ako tumitingin ng inspiration. Then yun yung kukunan ko ng idea para makagawa ako ng banner. So, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Very, very, very simple lang. At ito yung aking inspiration. I-add ko dito. Add page. Ito guys, nasa upload. In-upload ko na kasi siya kanina. So, ito siya yung nasa gitna. Ayan. So, since banner lang naman siya, no need to add na ng mga text. Ayan yung inspiration ko na nakita ko kay Pinterest. Parang, ano yung name nung nag-post nito? Galing sa prepic.com. So, ito siya guys. Hindi naman siya gayang-gaya, diba? Kumuha ako ng idea kung paano ba gumawa ng banner, pero about food ulit, tapos chocolate yung flavor. Kasi yun yung pumapasok sa isip ko since lagi ako naghahanap ng sweet these days. And then, alisin na natin to. Pinakita ko na sa inyo. From prepic.com sa Pinterest. Then, delete page. Ay, hindi na natin ito i-delete, guys. Ang i-search nyo lang kay Canva is digital banner. Then, lalabas na yung mga sizes. At ang size nito ay 1584 px by 396 px. So, pag sinabing digital banner, guys, hindi na siya ipiprint. Diba? Kasi nga, usually ginagamit yung mga digital banner sa website. So, yun yung mga nakikita ninyo parang pinaka-cover photo nila. May mga pictures sa website. Yun guys. Yun yung mga digital banner. So, let's proceed. Ang una is, ano yung sinerch ko kay Canva? Bakit may ganitong design? Hindi ko nga alam guys kung ano talaga yung pinaka-tamang word na ilalagay o isi-search sa Elements para lumabas yung ganitong design. Pero ang sinerch ko lang kay Elements guys ay chocolate. Pero feel ko lang this time, magagaya ko na siya. Char. Basta, tingnan na natin. Okay? So yan o, pag sinerch nyo yung chocolate na word, may mga lalabas na siyang ganito. Uy, ang ganda nun. Kaso lang, masyado siyang... Mas bet ko to. Mas bet ko siya. Ito na lang gamitin natin. Ayun, mas bet ko siya, guys. Found a girl and then married now. Layer natin. Yung pangalawang nilagay natin, guys. Send to back natin siya. Para hindi masyadong halata. O, see? Tapos, i-group natin tong dalawang to. O, diba? Sabi ko sa inyo, hindi ko talaga siya magagaya eh. Group. Then, try natin siyang liitan pa ng very, very light. Ayan. Nice naman. Taas lang natin. Okay? And then, mag-a-add naman tayo ng chocolate cake. Since dito ako sa kanya na in love. Unang kita ko pa lang sa kanya kanina nung ginagawa ko to. Parang, ay gusto ko na itong gamitin. Alam niyo ba guys, wala pang 10 minutes mula nung ginawa ko siya. Yung pagitan lang ng oras ha. Tapos, ito guys, chocolate bar naman ang tinipe ko. Chocolate bar. Ayan, ito. Isa to sa unang ginawa ko, yung chocolate bar. Parang gusto ko mag-add pa ng mga chocolate dito sa gilid. Pero gusto ko siya nang nakaganyan. Tapos, ito. Ginamit ko rin yan. Ayan yung nasa gitna. And then, eto. Pero parang mas gusto ko yung ginamit ko kanina. But the best for you. Wait lang. Hanapin ko lang guys ha. Pag hindi ko siya nahanap dito, pupunta tayo ngayon sa recently used. So, X natin to. Dahil lahat naman ng ginamit ko is nasa recently used. So, punta tayo dito. So, and then lahat ng ginamit ko guys. Ito. Mandito. Yan siya yung ginamit ko. Bakit naman nag-a-add naman? Tapos, i-send to back natin yung kanyang layer. Send backward. Kasi pag send to back, nasa ano siya, nasa pinaka-back siya ng cake. Then, dinuplicate ko lang yan. Then, dito naman siya sa kabila at ginanyan ko siya. And send to back again. Send to backward. Backward ha, backward. Ayan. Tapos, guys, ang gagawin natin is i-group natin sila together. Then, mag-adjust tayo ng height. Yan. So, okay na yan. Then, proceed tayo dito sa next. Ang nilagay ko dyan is, ang nilagay ko kay Elements, guys, ay chocolate lang. Chocolate slice cake pala. So, lagay natin. So, nasa recently use naman, pero gusto ko lang ipakita sa inyo.
Chocolate cake slice. Slice cake? Cake slice. I just want you to know who I am. Ito oh, di ba? Unang-una agad siya. Ayan, ang ginamit ko. Ayan siya oh. Lagyan natin siya dyan. Tapos, yung parang ganito, ito yan. Pero 3 layer. Mag-simmer like this tayo. Ayun oh, di ba? Andiyan siya guard. Ang gagawin natin guys, lakihan natin siya ng very light. At, itong slice cake ay ilalagay natin sa front. Bring forward. Yan. And then, finlip ko yan, itong cupcake. Parang ano yata to brownies na slice, no? Nag-flip ako horizontal. Yan, parang pa ganyan siya. Then, taas natin siya ng konti. At gusto ko pa itong itaas pa. Okay na? And then, yung mga cupcakes. Cookies, yan. Yan yung mga inad ko. Kapag hindi natin siya nakita dito, guys, pupunta tayo sa recently used. Pero maray mo naman nandito. Scroll lang. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Chocolate cupcake. Cupcake. Ano yung cupcake ko? Ano nangyari sa spelling niya? Ayan na yung ganito. Where is it? I cannot find it. Pero pwede naman natin baguhin. Ito, ganda oh. So, lagay natin siya dyan. I-flip natin para makita yung stick niya. Tapos, liitan natin siya ng very light. Ayan. Dyan siya. Dito natin siya taasan. Tapos yung cookies. Chocolate cookies. Wala din, hindi ko talaga alam nyo guys, ganito talaga kadalasan nangyayari. Na gumawa ako ng sample muna, ng draft muna, na hindi ko muna nire-record. Tapos kalaunan, pagkatapos na magre-record na ako ng video tutorial para dito sa ganito ginagawa ko. Pag sinesearch ko na sila kay Element, hindi ko na nakikita. Pero nandun naman yung sa recently use. Gusto ko lang ipakita talaga sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Samahan niyo ako sa aking struggle moment. Lakihan natin ito. Ayan. Ito guys, hindi ko alam kung ano to, pero nasa recently use ko lang din yan. Ang tinaype ko lang din yan is chocolate. So hanapin na lang natin siya sa recently use kasi gusto ko rin siyang gamitin dito sa ginagawa ko. Ito, parang brownies din, no? Parang pudding something. Tapos to ay ilalagay natin siya. I-bring forward natin yung cookies. Ayan. Pero, nasa likod siya ng cupcake. Ayan. Tapos, i-group natin sila together na hindi kasama yung nasa taas. Ayan. Drag nyo lang. Then, mag-a-adjust na tayo ng kanilang laki. Gusto ko pa maglagay dito sa gilid ng isa pa. Mag-add pa tayo ng donut. Dito siya sa dulo. Yan. Pero, lalagay natin yung position niya sa ibabaw, sa ilalim ni cupcake. Ayan, okay na. Okay. Guys, gusto kong palitan itong pinainan ko. Alisin natin siya. Hindi ko siya bet pala habang namatagal. Mas gusto ko itong original, oh. Ito yata yun, guys. Tingnan ko na lang sa recently use ko, ha. Yun yung gusto kong gawin. Gamitin pala. So, ayan, ito yun. Lagay natin siya yan. Tapos, nilagay ko siya sa backward. Then, duplicate. Tapos, ilalagay ko ulit siya sa backward. Bina-backward ko siya kasi, guys. Tingnan nyo. Meron siyang ganito, oh. Yung parang, ayan. Ayoko siyang nakikita. Feel ko awang. Pero hindi naman siya awang. Kasama talaga siya sa mga ganyan. Pero gusto ko lang siya ilagay sa backward. Tapos, i-group natin sila together. Kasi yung position nila, ay ilalagay natin sila sa baba. Hindi, wait. Kailangan sila ay group. Then, position, layers, and to back. Ayan. Tapos baka magtaka kayo kung ano yung font na ginamit ko dyan. Wala. Ang ginawa ko kay Elements, pumunta ako kay Elements, then nag-search lang ako dito ng chocolate word. Pwede pala yun. Dito ko lang siya na-realize. Ayan, graphics guys. So, may makikita tayong chocolate dyan. Nasaan na siya? O, nawawala na siya. Chocolate na lang nilagay ko pala dun. Wala akong word na nilagay.
Ay, naku. So, ayun o. Tapos, pinalitan ko lang yung color brown niya, yung light brown niya. Pinalitan ko siya ng darker. Ayan. And then, guys, liitan natin to. Kasi parang masyado silang malaki. Oh, hindi nakasama yung Dunkin. Group, then adjust natin. Ito din, mag-adjust din tayo sa height para ma-adjust din natin to chocolate. Tapos guys, ang gawin natin, ipaslant natin siya. Hindi na pala, charot lang. 0. Pwede naman natin siyang itaas. Ito yan guys, dito ko lang din nakita. Yan o. Yan. Dito lang natin. Then mag-add tayo ng isa pa dito sa baba. Flip natin siya vertical, then horizontal. O, see? Tapos group natin din sila. Silang tatlo. And then, pwede na natin silang lakihan. So, tada! We have a banner! Diba? So, meron na tayong banner, guys! Ganyan kadaling gumawa ng banner kay Canva. So, nagiging creative tayo ng one click lang dahil kay Canva. At, wait lang. Kailangan ko din pala itong i-adjust ng magkakasama. Ayan! O, see? We have a banner now. So guys, ang tip ko sa inyo para ma-practice yung pagiging creative nyo, kahit hindi tayo creative, para ma-practice natin yung pagiging creative natin, kahit hindi naman talaga tayo creative, aminin na natin yan, is maghanap kayo ng inspiration kay Canva. Tapos, yun yung gayahin ninyo. Okay lang kahit hindi nyo gayang-gaya, walang problema nun. Tapos matutuwa kayo na, ay, ang galing gaya ko pala. So, kaya natin to. So, thank you guys for watching sa ating video tutorial para sa digital banner. Then, see you again tomorrow for our next video tutorial. Nabubulol ako. Okay guys, bye! Ingat!